Hello. Magandang araw. Kumusta kayo mga kababayan? Welcome back. Welcome sa 888 Media. Ito po ang inyong lingkod, Robert. Anyway, baka po pwede makiusap. Baka po pwede pakisubscribe ang ating channel. Yan po ay tulong nyo na. Yan po ay tulong nyo na sa ating nagsisimula pa lamang na YouTube channel. Maraming salamat. Okay. Kamusta kayo mga kababayan Kamusta kayo? Ako po ay medyo disappointed bagamat ako ay nakangiti. Pero deep inside, ako po ay disappointed sapagkat ito aking naririnig. Narinig sa balita, napapanood sa balita, ay hindi po dapat nangyayari. Hindi po dapat nangyayari sapagkat ito pong ating gobyerno. Kaya tayo may gobyerno para maglingkod. Maglingkod sa sambayanan, sa buong sa lahat ng Pilipino. Dahil tayo po ay hindi bumoto ng gobyerno na ang kanyang paglilingkuran lang ay ang kanyang supporter. At ang hindi niya supporter ay hindi niya tutulungan. Hindi po ganun. Dapat, tayo po ay bumoto ng mga leader. Tayo po ay namili ng leader para po pagserbisyuhan, gampanan ang pangangailangan ng bansa, ang pangangailangan ng sambayanan. Kaya po tayo disappointed sapagkat dito po sa ating narinig na mga balita, hindi po maganda. Hindi po maganda sapagkat parang selective na kapag supporter ka, ayun, makakatanggap ka, pero pag hindi, pasensya ka. Katulad nito, ito po, ito po, paparinig ko sa inyo, papakita ko sa inyo ang nangyayari. Pakinggan nyo, Sino po yung supportahan niyo yung congressman dito na sa District 6? Sana ang lahat. Sino ba kung Abante, saka si Joey Uy. Si Joey Uy yung galing niya ni Yorme. Ay, oo. Katigit niya yan. Yorme's choice. Oo nga pala. Galit. Dito kasi naman, tatapatin ko kayo. Dito kasi, ang makaabante, sila lang ang nakikinabang. Yung may mga hawak. Namimili sila ng tao. Nabibigyan. Ay, sino yung tao niya? Pinipili naman talaga Pati sa scholarship. Ako, nag-a-apply ako. Hindi ako tinanggap kasi na malaki daw bahay ko. Ito, pagod po muna ng magulang ko. Nawala sila. Siyempre, kami mga anak makikinabang. Hindi naman kami mayaman Kaya nga kami nag-apply ng scholarship kasi may kakaya naman yung bata. Pero wala, hindi kami nandiyan. Matagal na ako nag-apply pero wala nangyari. Pinipili nila. Pati sa gamot na nanay ko halos 50-50, walang nangyari. Asan congressman? Sinasabi mo na. Nagpunta din ako sa opisina, ano nangyari? Ang daming hinihingi sa akin. Bago ko makuha doon sa ospital, isang buwan bago ko makuha. Ano na, yung pasyente ko patay na. Mapapakinabangan pa ba? Hindi na. Dapat yung totoo, talagang tumutulong sa tao. Kung hindi nadaan ko kani-kanino at maraming pang cheche-pureche. Kaya maraming hinanakit, maraming takpo dahil hindi kami nakikinabang. Totoo lang, kung sino lang humawak, ang bawa ko ng barangay na, sila lang nakikinabang, pilipa. Hindi lahat. Ako nagsasabi ako totoo dahil experience ko yan. Kumuha ako ng scholarship na allowance, nakalista yung anak ko pero wala akong nakuha. Inabot ako ng alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa Balagtas. Wala ako nakuha, nakanganga na lang ako sa pagod ko, nagalit talaga ako. Saan niya na scholarship sa congressman dito? Kaya bante, nung araw, hanggang ngayon, wala kami nakukuha kahit 5, pero kasali anak ko, kasi wala na sa listahan ngayon. Congressman Abante, narinig mo ba yan? Narinig mo ba yan ng daing ng ating kababayan dyan? Actually, ito si Congressman Abante, ay kadistrito namin yan. Yung District 6 ng Manila, sakop niya ang barangay namin. Hiluman Kahilom to. Kaya itong si Congressman Abante, nakikita ko dati yan dyan.
Nung dyan pa ako nakatira, kasi ang misis ko taga dyan, ha? Nakikita namin yan pag during election, nangangampan na yan, pumupunta yan dyan sa amin. Nagbabahay-bahay. Pagka election lang. Ha? Congressman Abante, narinig mo ba yan? Yung sinisigaw, yung sinasabi ng ating kababayan dyan sa distrito mo. Tapos dyan sa kamara, ang lakas ng apog mo magsalita dyan. Itong kababayan mo, palibasa, sabi dyan pasabi dyan, di umano, hindi nakakatanggap porket hindi sila maka-Abante, hindi sila supporter ni Bienvenido Abante, Congressman Abante, hindi sila nakakatanggap, pili lang. Kung sino lang ang supporter ni Congressman Abante, andun lang ang tulong. Congressman Abante, nasisikmura mo ba yan? Ang tanong ko sa'yo, pera mo ba yan? Bakit mo kailangan kontrolin ang pondo, ang nakakatanggap lang, di umano, yung supporter mo? Dapat nga talaga siguro dyan sa ating mga kababayan ko dyan, sa District 6 ng Manila, huwag yun nang iboto itong si Congressman Abante. Ganyan pala. Ganyan pala kung pagbabasihan ang sinasabi nitong ang mga taga Manila, District 6. Ganyan pala ang gawain nito ni si Congressman Abante. Ito pa. Of the Vice President sa DSWD. Hindi raw totoo ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na tinatanggap nila ang lahat ng nagre-request para sa ayuda. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Inaccurate at misleading. Ganito inilarawan ng Office of the Vice President ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na wala silang hinihindian sa mga inilalapit sa kanila ng Office of the Vice President para bigyan ng ayuda. Katunayan, maraming beses na raw na tinanggihan ng ahensya ang referrals ng opisina ni VP Sara Duterte. Halimbawa na raw ang paghingi nila ng tulong sa mga naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Wala raw silang naasahan sa DSWD dahil hindi raw kaya ng ahensya ang mass payout o maramihang pagbibigay ng ayuda. Pero nagagawa naman daw ito ng DSWD sa ibang lugar kasama pa ang ilang politiko. Wala rin daw malinaw na paliwanag ang DSWD kung bakit hindi nila mabigyan ng ayuda ang mga inilalapit sa kanila ng opisina ng bise. Kita nyo? Kita nyo ba yan? Narinig nyo ba yan? Ito nagtataka ako no? Ito ba ay utos? Ito ba ay galing sa taas? Ito ba ay may order galing sa taas? Ito ba ay order galing sa Malacanang o order galing sa kay speaker? Tanong ko lang, Tama po sinabi dyan ni VP Sara ng Office of the Vice President. Bakit kapag OBP, referral ng OBP ay dinideny ng DSWD, pero sa ibang area ginagawa naman ng DSWD kasama pa ito mga congressman? Ganoon ba yon? Yan ba ay tamang paglilingkod? Yan ba ay tamang serbisyo? Na kung kayo lang ang nasusunod, kung sino lang gusto nyong bigyan, yun lang ang nabibigyan, pero pagka ibang agency ng gobyerno tulad ng OBP may lumapit na kababayan natin at hingi ng tulong, bibigyan ng referral sa inyo, ayaw nyo bigyan. Ganun ba? Ganun ba klaseng serbisyo ang ino-offer nyo sa tao? Walang hiya naman. Ito lang masabi ko. Tayo po ay demokrasya.
Tayo po ay namimili, naghalal ng mga leader na niluluknok natin. Ha? Nanalo man o matalo. Ha? Yung nanalo. Ikaw ay binoto. Ha? Ikaw ay binigyan ng majority Pilipino, butante, para maglingkod sa lahat ng Pilipino. Hindi ka binoto ng majority para maglingkod lang kung sino lang supporter mo. Ha? Tayo po ay demokrasya. Kung ganito po klaseng gobyerno mayroon tayo, pinipili lang kung sino lang yung supporter nila, ang bibigyan nila, ay hindi maganda to. Hindi po maganda ito sa demokrasya. Hindi po maganda ito para sa ating bansa. Ha? Kaya ang masasabi ko sa ating mga kababayan, huwag nating hayaan na mamayani magpatuloy ang ganitong klaseng serbisyo ng gobyerno ng isang leader. Panawagan ko sa ating mga kababayan sa nalalapit na eleksyon, putulin na po natin ang sungay nito mga taong to. Itong gumagawa ng ganitong klaseng serbisyo at tarantaduhan, putulin na po natin. Tayo na po ang gumawa. Tayo na po ang umaksyon. Ha? Hindi ko lubos maisip. Hindi nila pera yan. Pera yan ng taong bayan. Na dapat nila ibalik sa nangangailangan. Wala silang karapatan kontrolin yan sapagkat hindi nila pera yan. Kapal mo ka. Kung totoo sinasabi ng OBP, kung totoo sinasabi nito mga kababayan namin dyan sa 6th District ng Manila, iba mahiya kayo. Ha? Mahiya kayo. Makonsensya sana kayo. Pambira kayo. Huwag ganon. Kayo po ay binigyan ng mandato ng majority. Hindi ibig sabihin na ang bumoto sa inyo, yun ang bibigyan nyo. Nung panahon ni PRRD, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganon. Lahat nabibigyan pantay-pantay. Kalaban ka man o hindi. Yung distrito mo, yung lugar mo, makakatanggap. Ito nga si PRRD, dun sa mga lugar na natalo siya. Pero naglagay siya ng proyekto doon. Nilagyan niya ng proyekto, tinulungan niya mga tao doon. Yan dapat ang serbisyo na gusto natin. Dapat ganyan, hindi ko lang pinipili. Natalo ka man sa ibang lugar, pero ikaw ay lingkod bayan ng sambayan ng Pilipino. Ganun dapat ang utak ng ating lingkod bayan, hindi yung selective. Kaya mga kababayan, malapit na eleksyon. Sa kamay po natin, Nasa kamay po natin. Nasa kamay po natin. Hawak natin ang ating karapatan para bumoto, mamili ng karapat-dapat na lingkod bayan. Yung matino. Hindi yung magaling lang. Bunganga. Pero sa serbisyo, wala. Okay?